Isang babaeng mangangalakal ang nakipag-isang dibdib sa isang lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo. Siyang iniiwan ng matagal ng kanyang asawa. Dahil sa katagalan ng di pag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kalungkutan. Umibig siya sa isang lalaking mas bata sa kanya. Isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang inibig. Nang malaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Magandang umaga sa iyo, Hepe. Ano ang iyong kailangan? Kapatid ko ang ikinulong niyo. Pinagbintangan lamang siya niyang hindi namin kakilala. Nagsisinungaling lamang ang tumistigo laban sa kanya. Pumunta ka sa aking tahanan at tutulungan kita na ilabas iyong kapatid kung gagawin ang aking nais. Diyos ko po, hindi ako sumasama sa bahay ng estranghero sa akin. Ito lang pumunta sa aking tahanan, kahit maghapon man o magdamag, kung kinakailangan. Saan ba iyong tahanan? Ang aking tahanan. Humingi rin siya ng tulong sa kadi. Diyos ko, Kadi! Pag-aralan mo ang aking kaso at ganan din pala ang Diyos. Sino may gagawa nito? Meron akong kapatid, kaisa-isang kapatid. Narito ako para sa kanya. Ikinulong siya ng pulis at pinakita siya ng masamang tao. Kaya Kadi, nakikiusap ako. Tulungan mo siya. Pumunta ka sa aking tahanan para mapasayam ako at sasabihin ko sa pulis na palayain ang kapatid mo. At kung malaman ko kung magkano ang kalayaan ng kapatid mo, babayaran ko ito. Kung kayo nang iyong nais, pumunta ka lang sa aking tahanan. Mas sigurado at privado doon. Kasi sa iyong tahanan, madidisturbo lang tayo ng iyong mga kasambahay. Nasaan ba ang iyong tahanan? Narito ang aking tahanan. Pumunta ka na lang sa itinakda kong oras. Pumunta rin siya at humingi ng tulong sa vizier na palayain ang kanyang kapatid sapagkat lubha niya itong kailangan. Subalit, may binigay rin itong kondisyon. Payagan mo kong gawin ang gusto kong gawin sa iyo at papalayain ko ang iyong kapatid. Kung gayon ang iyong nais, pumunta ka sa aking tahanan. Nasaan ba ang iyong tahanan? Narito ang aking tahanan. Pumunta ka na lang sa itinakda kong oras. Mula rito ay pumunta siya sa hari. Iniig ng hari ang nakahahabang salaysay sa ng kapatid. Bumukal sa puso nito ang awa at pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan at upang matulungan siyang palayain ng kapatid. Subalit kanyang sinabi, O mahal na hari, napakadali lamang gawin lahat yan para sa iyo. Subalit isang karangalan ang pumunta sa aking tahanan. Narito ang aking tahanan. Pumunta ka na lang sa itinakda kong oras. umalis siya pagkatapos at humanap ng isang karpentero at sinabi nito, Magandang umaga po. Gawan mo ako ng isang cabinet na may 4 na pinto at kung malaman ko kung magkano ito, ay babayaran ko agad. 4 denaryo ang halaga nito. Ngunit, hindi ko na ito pababayaran kung sundin ng aking nais. Pumapayag ako po. Gagawin mo itong 5 at dalhin mo ito sa aking tahanan. Sige, gagawin ko ito at tulungan. Tapos na magawa, inutusan niya ang karpentero na dalhin sa bahay ang kabinet. Ipinesto niya ito sa sala. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na damit, naglagay ng mga adorno sa sarili, nagpabango at nilagyan ng mamahaling karpet at naghintay sa kahit sino ang maunang dumating. Naghanda na rin siya ng makakain, karne, prutas, inumin, mga bulaklak at pabango. Si Kadi ang unang dumating. Nang makita niya ito, tumayo siya at humalik sa paanan ni Kadi. Umupo ka muna rito. Sandali lang. Tanggalin mo muna ang iyong suot at suotin mo ito. At ipaghahanda kita ng iyong makakain. Habang isinusuot niya ang damit, may kumutok sa pinto. Sino yun? Aking asawa! Ano ang aking gagawin? Iba ka dito! Gawin mo ang dapat mong gawin. Ako nang bala sa'yo. Halika at pumasok. Ugaliin mong iyo ang tahanan na ito. Bago mo gawin ang iyong nais, suotin mo muna ito.
at gumawa ka ng isang kasulatan upang mapalaya ang aking kapatid. Nang sisimula na niya ang kanyang pakay, biglang may kumatok sa pinto. Sino yun? Ang aking asawa! Ano ang gagawin? Tumago ka rito? Pumunta uli ang babae sa pintuan upang muling tignan kung sino ang kumatok, si Vizier. At pagkatapos ni Vizier magbihis, biglang may kumatok. Kaya't sinabi sa kanya magtago sa loob ng kabinet sa ikatlong compartment. At pinagbuksan ang kumatok. Ito ay ang hari. Pagkatapos na imukahi ito ang pagpapalit ng damit, maya-maya pa ay nagkapalagayang loob na sila. Nang simula na ng hari ang kanyang nais sa babae, ay kumatok muli sa pintuan. Kaya't pinapasok nito sa pang-apat na compartment na kabinet at isinara ang pinto. Ano ba daw ang ginawa mo ng kabinet? Bakit? Ano bang masama sa ginawa ko? Nabangkipon sa itaas. Hindi. Pero sige, subukan mo nga kung kakasya ka riyan. Pumasok nga ang karpentero sa ikalimang compartment at sinaraduhan ito ng babae. Agad niyang dinala ang sulat sa hepe ng punsya. Agad namang pinalaya ang kanyang mangingibig. Hindi nilang malaman ang kanilang gagawin. Napagpasyahan nilang magpakalayo-layo at lumipat ng syudad sapagkat hindi na sila makapananatili sa lugar na iyon. Nagtataka ang kanilang mga kapitbahay sapagkat may ingay pero wala naman silang makitang tao sa loob. Kaya napagpasyahan nila na wasakin ang pinto at pasukin ang bahay. Nilapat nila ang kanilang tenga sa kabinet at tinulungan nila ang mga lalaki na makalabas sa loob. Nagtinginan silang lahat nang makita nila ang kanilang mga itsura, nagtawanan sila at hiyang-hiya ang mga lalaki. At namuhay ng mapayapa ang magkasitahan.